Ang lugar na ito, hindi lamang ang aking katawan ang kinulong, kundi pati na rin ang aking kaluluwa. Sila'y bumubulong ng katahimikan, ng pagpinintensya, ng kapayapaang hindi ko matagpuan. Nangako sila ng santuaryo, isang kanlungang mula sa bagyo ng mundo. Ngunit ang bagyo ay nangangalit pa rin sa loob ko, isang unos na mga alaala na hindi mapapatahimik. Naaalala ko ang amoy ng sampagita, ang tunog ng kanyang gitara, ang init ng kanyang titig. Crisostomo ang kanyang pangalan. Isang panalangin na hindi ko kayang bigkasin ng malakas. Sinabi nila sa akin na siya ay patay na, nawala sa dagat, isang biktima ng mismong mga kawalan ng katarungan na kanyang sinikap labanan. Ngunit alam ng aking puso ang ibang katotohanan. Kumakapit ito sa isang marupok na pag-asa, isang desperadong pananabik para sa isang muling pagsasama na tila mapagkailanman na hindi maaabot. Sinabi nila na pinagtiksilan ko siya. Ibinubulong niya ang aking di umunoy kataksilan, ang aking pagsunod sa isang malupit na kapalaran. Ngunit ano ang pipilian ko? Ang karangalan ng aking ina? Ang aking sariling kaligtasan? Ang mismong hangin ng aking hinihinga? Lahat ay ginagawang bihag. Pinilit nila ang aking kamay, pinilit ang aking pagsang-ayon, at pininta akong kontrabida sa isang trahedya na hindi ko isinulat. Ito ba ang aking kapalaran? Ang malanta, isang multo sa tahimik na libingan na ito? Ang mamuhay ng may kasalanan ng isang pagpili na pinilit akong gawin? Ang magluksa sa isang pag-ibig na ninakaw sa akin? Nananabik ako sa Pilipinas, sa lupain ng aking kapanganakan, sa makulay na buhay na dating pamumuno sa aking mga ugat. Ngunit kahit na ako ay malaya, makikilala ko pa ba ito? Makikilala ko ba ang aking sarili? Kinuha nila ang lahat sa akin, ang aking pag-ibig, ang aking kalayaan, ang aking mismong pagkatao. Ako, si Maria Clara. Akala nyo ba